una sa lahat. Ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga, gumuho. Hindi bababa sa 20 trabahador na tabunan. May ilan pang pinaghahanap, mano-mano ang paghukay. At pinatulong na rin ang mga sniffing dog. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Dambuhalang sunog sa Parola Compound sa Maynila, 9 na oras bago naapula. Di bababa sa 2,000 pamilya nawalan ng bahay. Mga bagwit, siksikan sa evacuation center. News 5 Exclusive. Mag-asawang senior citizen patay nang matrap sa nasunog nilang bahay sa Bulacan. Davao City Mayor Baste Duterte malungkot na masaya raw kapag naaresto si Senator Bato de la Rosa. Kasi may kasama yung tatay ko doon, di tayo magkakilapin. It's a bad joke. 4 na lalaki kalaboso matapos mambudol ng lola. Biktima na nakawan ng mga mamahaling alahas. Inaabangan na ang pinakabagong music video ng singer-songwriter na si Maki. SB19 Justin may pa-special appearance. Habang buhay pansamantala. Kaninang madaling araw ang pinapatayo pa lang na 9 na palapag na gusali sa Pampanga. Hindi bababa sa 20 ang napaulat na natabunan. Live mula sa Angeles City, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, sa ngayon may bilang na ba kung ilan yung nasagip at ilan pa yung pinaghahanap? Jester, higit 12 oras matapos ang pagguho ng ginagawang gusali rito sa Angeles, Pampanga, patuloy pa rin ang search and rescue operation ng mga otoridad sa mga natabunang biktima. 8 katao sa paligid ng guho ang nailigtas noong umaga habang nakalabas din sa guho ang foreman at mga kasamahan nito sa konstruksyon. Binulabog ng pagyanig ng lupa at malakas na dagundong ang mga residente sa Barangay Balibago sa Angeles City kaninang madaling araw. Gumuho na pala ang ginagawang gusali sa lugar na may 9 ng palapag. Ilang poste ang nadamay kaya pati mga kawad nakalaylay sa kalsada. Agad nagsidatingan ang mga ambulansya sa lugar. Pagsikat ng araw, tumambad ang tindi ng pinsala sa gumuhong gusali. Patong-patong ang mga bumagsak na semento, nagkalat din ang mga bakal. Isa sa mga nakaligtas sa pagguho ang residenteng si Cristita. Nagtamo siya ng pasa at ilang galos sa katawan. Malakas po, akala po namin lindol. Kaya tumakbo na kami pag ganun. Sa tansya ng mga otoridad, hindi bababa sa 20 ang natabunan sa pagguho. Meron sila naririnig pong boses. Humihingi ng tulong po. Marami pa po. Hindi natin ma-determine kung gaano karami, no? Kaya medyo malalaman din natin. Kaya nga, ang gusto natin, ma-inventaryo po talaga yung mga tao, no? Kasi wala yung logbook, no? Para malaman natin kung ilan. May ilang heavy equipment ang nakahanda para sa operasyon, pero mano-mano ang ginagawang paghukay para maiwasan ang muling pagguho. Challenge dito, hindi lang sa search and rescue, pero challenge din to para naman hindi delikado at matrap yung mga rescuers natin. Siyempre, priority din natin yung safety ng mga rescuers natin, no? na kailangan safe din sila. So, gumagamit na rin ng mga sniffing dog para matunton ang pwesto ng mga natabunan. Pero sa kitid ng mga espasyo sa pagsagip sa mga biktima, pahirapan maging ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection. Kakatingin nyo na lang. Relax lang, kuya. Try natin muna dito. Relax lang. May mga additional equipment tayong maipapahiram, maipagamit dito sa ating mga partners sa site. Meron kaming yung bore scope, yung mga maliliit na butas, may mahaba kaming microphone na makarinig kung anong mga may signs of life. Tapos andyan din yung life detector natin
yung heartbeat monitor natin. Hindi naman maiwasan ng ilang kaanak ang mangamba sa kalagayan ng mga natabunan. Sana po yung bilisan po nila yung proseso kasi po kanina pa. Tapos lagi namin sinasabi sa kanila na unahin dito, wala naman pumupunta. Kasi yung maghintay lang daw, maghintay. Hanggang kailan po kami maghihintay? Jester, sa panayab kanina sa BFP as of 2 p.m. wala pa silang naitatalang casualty o namatay sa insidente. Tinatayang nasa 23 ang bilang ng mga natrap sa gumuhong gusali. Batay yan sa pinagsamang kumpirmasyon ng mga kaanak at listahan ng construction workers na on duty nang mangyari ang pagguho. Patuloy pa ang pag-rescue sa kanila. Jester. Dave, nakita natin sa report mo, no, andyan na yung mga otoridad. Sa ngayon ba, meron silang ulat o impormasyon hinggil sa sanhi ng pagguho? Jester, sa ngayon ay hindi patukoy ang dahilan ng pagguho. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa posibleng sanhi. Yan ang ulat ni Dave Abuel live mula sa Angeles City sa Pampanga. Hindi bababa sa 2,000 pamilya ang apektado ng malaking sunog kahapon sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Ang ilan sa kanila piniling manatili sa natupok nilang mga bahay. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, kamusta na ba ang sitwasyon ng mga nasunugan nga dyan? Nikki, puno nga ng pighati at panlulumo ang mga residenteng apektado ng sunog kagabi dito sa Parola Compound, Gate 46 sa Tondo, Maynila. At dito nga sa evacuation center namalagi o nagpalipas muna ang daang-daang pamilya na natupok ang bahay. Takbuhan at siksikan habang daladala ang kani-kanilang gamit na naisalba sa kalsadang ito sa Parola Compound kagabi. Ang ilan napaupo na lang sa gilid at tila hindi makapaniwala sa nangyari. Kung ang iba may nasalba, meron namang walang natira sa tahanan. Isa na si Lola Raquel Barizo, pangatlong beses ang nasunugan at hanggang ngayon, hindi niya lubos maisip kung paano siya nakalabas kahapon dahil sa inindang arthritis. Kasi talagang hindi ko na kaya, masakit ang mga tuhod ko. Hindi ko alam, sabi ko, Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin. Wala po kaming nakuha, kahit na tingnan yung itong damit ko. Nanghingi na lang po ako ng damit para makapalikot. Gayunman, malaki pa rin ang pasasalamat ni Lola Raquel dahil ligtas naman daw silang pamilya. Bagamat may evacuation center, pinili pa rin ng anak ni Lola na manatili sa kanilang natupok na bahay. Nangangamba kasi siyang mabawasan ang karapatan niya sa lupa. Baka kunin ng iba yung right niyo kasi pagka nasunog po yan, kailangan. Tapos liliit yung niyo. Liliit po yung right namin. Ang residente namang si Valerie Joy, walang ibang naisip kundi ilabas agad ang tatay niyang bedridden. Kwento niya, dahil makitid ang daan, hindi raw maiwasan na makaladkad ang tatay niya habang nilalay ito sa sunog. Kung ano na lang yung mailabas namin, yun na yun wala kaming choice kundi magsimula ulit. Nikki, ayon nga sa latest update mula sa MSWD, merong 2,134 ang mga apektadong pamilya sa sunog kagabi. No? Aabot naman sa 7,000 mahigit ang individual. 1,266 ang mga estrukturang natupok o nasunog. Kanina din, Nikki, bumisita daw dito si Mayor Isko Moreno at kanina bago kakarating natin dito ay may mga nakaparada doon ng 2 truck mula sa DSWD. Laman nito ay mga kitchen supplies, hygiene kits. Kanina rin ay nagbigay sila, nagpaabot sila ng tulong ng mga makakain ng mga residenteng na naapektuhan ng sunog dito. Pero kanina rin daw bumisita si Yorme doon nga sa site kung saan naganap yung sunog. Kung napapansin nyo sa aking likuran, Nikki, puno ito ng pila kasi meron sila mga finifill upan kanina na mga papel kung saan makaka-receive daw sila bukas ng cash assistance. Yan muna ang latest, Nikki. Balik sa inyo. Maraming salamat, Alexis Ebue, live mula sa Maynila.
Patay ang mag-asawang senior citizen matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Santa Maria, Bulacan. Bago ang sunog, may narinig daw na malakas na pagsabog ang mga residente. Narito ang report. Nagngangalit ang apoy sa loob ng bahay na yan sa Barangay Katmon, Santa Maria, Bulacan. Ang mga residente, hindi malaman kung paano sasagipin ang pamilyang natrap sa loob ng nasusunog na bahay. Medyo humupa ang apoy. Pinasok na ng ilang kalalakihan ng bahay hanggang sa may nailabas silang isang babae. Pero ang mga magulang nito, hindi na nila nagawang makuha pa. Ayon sa kapitbahay ng nasunugan, nagkaroon muna ng malakas na pagsabog bago ang sunog. Naglalaro po kami sa duyan, tas pagtayo ko po, bibigla na lang po sumabog. Tas lumipad na po yung mga yero at bubog. Tas nung pagtingin ko po dun sa nawala na po yung nila bubong. Then tinamaan po ako dito. Patay ang mag-asawang senior citizen na sina William at Imelda, habang sugatan naman ang kanilang anak at manugang. Natupok din ang dalawang sasakyan. Ayon sa kaanak ng mga biktima, gumagawa si Tatay William ng airgun nang mangyari ang pagsabog. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline. Sa Eileen de la Cruz, News 5. Sa Frontline Weather, asahan pa rin po ang maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa bukas. Ayon sa pag-asa, hanggang 48 degrees Celsius na heat index o damang init ang posibleng maramdaman sa Sanglipoy sa Cavite City. 46 degrees Celsius naman sa Dagupan City sa Pangasinan at Tuguegarao City sa Cagayan. 45 degrees Celsius naman ang heat index sa 8 pang ibang mga lugar sa bansa. Mapanganib po ang init na yan na posibleng magdulot ng heat stroke. Samantala, patuloy na binabantayan ng low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Sa ngayon, malabo pa ang tsansa nitong maging bagyo, pero nagdudulot na ang buntot ng LPA ng maulap na panahon na may panakanakang pag-ulan sa Mindanao, Eastern at Central Visayas, Negros Island Region at Palawan. Easterlies naman na posibleng magdulot ng isolated rain showers o thunderstorms sa Bicol, Quezon at Aurora. Habang localized thunderstorms naman dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Muli namang nagbuga ng makapal na abo ang bulkang Canlaon sa Negros Island. Sa kuha ng PHIVOLCS, kita ang ash emission mula sa bunganga ng bulkan mag-aalas 7 ng umaga kanina. Umabot ang taas ng ibinugang abo sa 300 metro. Kasalukuyang nasa alert level 2 ang Canlaon. Ibig sabihin, may aktibidad ang magma sa loob ng bulkan. Samantala, 4 na mahinang pagsabog ang naitala sa bulkang Mayon sa Albay kaninang hating gabi. Ito na ang ika-139 na sunod-sunod na araw ng effusive eruption ng Mayon. Nakataas pa rin ang alert level 3 kaya posible ang pagdaustos ng lava, uson at mga bato sa paligid ng bulkan. Bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Bumahan ng sorpresa at kasiyahan sa Nanay Nation event ng Kapatid Network kahapon. Bukod sa mga special performance, may paregalo rin para sa mga masuswerteng ilaw ng tahanan. Nasa frontline ng balitang yan si Mondi Lopez. Mga kapatid, extended ang Mother's Day celebration natin ngayong weekend. Dahil ang ating mga nanay, todo good vibes at todong pasaya ang naranasan. Sa pasurpresa ng face-to-face with Ate Coring, umupo lang sila, may papremyo na. Dahil may mga surprise gift na nakatago sa ilalim ng mga upuan kasama ang makulit at chikadorang sila Laila. May patips din sa pagluluto mula kay Chef Joe Anglo ng reality show na Kumusta? Habang mas pinasaya pa ni na Francine Diaz at RC Munoz. Hindi na nagpauli ang lead star ng my best friend M1 na si JM De Guzman. Uy, kamukha ko yan ha. Dahil may paharana pa rin para sa mga mommies natin. At syempre, todo hataw din sa dance floor ang ating mommy ng Good Morning Kapatid na si Chiki Roa. Kaya talagang enjoy na enjoy ang mga kananay natin. At ang pinaka-highlight ng event, ang pa-superstar ka mga finals ng morning show ng TV5 na Good Morning Kapatid. Kanya-kanyang rampa, tagisan ng talento. At syempre, hindi mawawala ang kabog na question and answer portion. Talagang puno ng saya, talento at pagmamahal para sa ating mga super mommies ngayong weekend mga kapatid. Nagbabalita mula sa Frontline Pilipinas Weekend, Mondi Lopez, News 5. Susunod, 4 na lalaki sa Quezon City kalapuso sa pambubudol sa isang senior citizen. Kunwaring magbibigay daw ng premyo sa raffle pero manlilimas pala ng alahas.
Mayor Baste Duterte may pabirong banat sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon. At bakbakan ng higit 13,000 delegado sa sports, umpisa na sa palarong pambansa. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Ng budol gang ang isang lola sa Quezon City. Pinaniniwala ang nanalo siya sa raffle pero pinagnakawan pala siya. Nasa frontline ng balitang yan si Alexis Ebue. Arestado ang 4 na lalaki matapos pangbudol ng senior citizen sa Barangay Payatas, Quezon City. Kuwento ng biktima, kumatok sa kanyang bahay ang isa sa mga sospek at sinabing nanalo umano siya sa raffle dahil sa LPG safety device na binili nitong Enero. Ang premyo, 35,000 pesos at double burner stove. Nang nasa loob na ng bahay ang sospek, humingi ito ng iba't ibang dokumento. Una, humingi ng 2 identity ko. So, ang binigay kong ID, license, driver, at saka senior citizen. Pangalawa, proof of billing. Number 3, hinahanap yung resibo. Sinabi ko wala. Hinanapan din ang matanda ng raffle code. At para raw makita ito, inutusan siya ng sospek na maglagay ng alahas sa lalagyanan ng pulbo. Pinakitaan din siya ng mga alahas na galing umano sa dati nang nanalo sa raffle. Kaya nakumbinsi na rin ang lola na ilabas ang kanyang mga alahas. 2 necklace, pinakita ko malaki po yung necklace sa isang men's necklace. Isang ring na panglalaki. Yung sa babae, chain, pero hindi na kailangan ng pendant. Ibig sabihin malaki din po. Yung pang-4, graduation ring ko nung college. Pang-5 po, yung wedding ring. Nagkakalaga raw ang lahat ng yan ang humigit kumulang 400,000 piso. Maya-maya pa, dumating isa pang kasama ng sospek at nagkunyaring inaatake sa puso. Doon na raw nasalisihan ng matanda at nakuha ang kanyang mga lahas sa kasumibat. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Payatas, dito nakitang sumakay ang 4 na sospek sa pambubudol kay Lola sa Kahumarurot. Ang 2, nagsilbing driver at lookout. Nakita sa backtracking ng CCTV footage ang plaka ng kanilang sinakyan. Nasa kustudiyan na ng Payatas Police Station ng mga sospek na humingin dispensa sa biktima. Nagawa lang daw nila yon dahil sa pangangailangan. Bali, ang kakarapin po nilang kaso ay estafa. Napag-alamang dati nang nasangkot sa swindling case ang isa sa mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Alexis Ebue, News 5. Sakaling maaresto si Senator Bato de la Rosa, may kasama na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig. Yan ang biro ni Davao City Mayor Baste Duterte, ngayong itinuturing ng pugante at armado ang senador. Aniya sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nalungkot ako. At the same time, medyo masaya rin kasi may kasama na yung tatay ko doon, di tayo magkakilapin. It's a bad joke. It's a bad joke. Yan ang bad joke ni Davao City Mayor Baste Duterte sakaling maaresto na ng International Criminal Court ang kanyang kaalyadong si Senator Bato de la Rosa. Sinabi yan ni Baste kasunod ng mga pambabatikos niya sa gobyerno sa inilunsad na Rage Coalition para sa Mindanao sa Davao City kahapon. Tingnan yung nangyari sa Senate. Nagputukan. Gusto na naman nila kunin si Bato, ipadala doon sa ICC. Si Bato kasi bukod sa itinuturing ng pugante, ayon pa sa NBI, pinaniniwala ang armado at delikado. Ang presumption namin lagi is armado yan. It's one of the major concern kasi nga galing siya sa law enforcement, so he knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya itatrack or hahanapin.
Pero ang kampo ni Bato, kinall out si Matibag. Sa pahayag ni Attorney Israelito Torion, wala raw makatotohanang basihan para ituring na armed and dangerous ang senador. Muli rin itong iginiit na walang nilabag na batas si Bato. Dagdag pa ni Torion, wala ring inilalabas na warrant of arrest ang local court kaya hindi pwedeng ipatupad ang arrest warrant mula sa ICC. Yan ay kahit pa mismong ang Department of Justice na ang nag-utos na ipatupad na ang arrest warrant mula sa ICC laban sa senador. Naghain naman ang motion for reconsideration ang kampo ni Bato kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa ICC warrant of arrest. We already filed the manifestation yesterday at around 2 o'clock in the afternoon, center evacuation. informing the Supreme Welcome, Court and center that on evacuation. Monday, we will Familiarizing await yourself the with written emergency order exits of and the, procedures can Supreme save Court, lives in and we critical will situations. file Multiple a motion exit for routes from the reconsideration. Grand Ball. Sa ngayon, nag-deploy na ng tracker teams ang NBI para hanapin at arestuhin ang senador. Posible rin daw managot sa batas ang sinumang tutulong para matakasan ni Bato ang kanyang arrest warrant. It is Senator Padilla himself who confirmed na sa kanya sumakay, nakisakay sa kanya at ibinaba niya sa isang lugar. I think he's a responsible senator, responsible citizen na alam na niya na ngayon na dapat managot sa batas. Base sa CCTV at sa investigasyon, pinasakay ni Senator Robin Padilla si Bato palabas ng Senate premises madaling araw noong May 14, ilang oras makalipas ang barilan sa Senado. Inamin din niya ni Padilla. Ibinaba raw niya sa Makati si Bato at doon sinundo ng sariling sasakyan ang senador. Pero ngayon, hindi na raw niya alam kung nasaan si Bato. Maging si Torion, no contact din daw sa kanyang kliyente. The last time that I had contact with him was perhaps an hour or 30 minutes before he exited from the Senate. After that, no contact anymore. But I am in constant contact with the members of the family, always. Una nang sinabi ni Bato na hindi siya susuko sa ICC pero ang NBI, So eventually, the law will catch up with you and the law enforcers will get you kung saan ka man naroroon. nagbabalita mula sa frontline. Bril Montalvo, News 5. Lumalabas sa panibagong survey na karamihan sa mga Pilipino ay gustong magpatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Professor Liv Arguelles ng WR Numero Research, 80% o 7 hanggang 8 sa 10 Pilipino ang gustong litisin na si VP Sara. Yan daw ang opinyon ng maraming Pinoy anuman ang antas sa lipunan, edad at lokasyon kahit pa sa balwarte ng mga Duterte. Isinagawa ang survey noong nagsisimula pa lang ang mga pagdinig ng House Justice Committee. Samantala sa isang forum, ikinaalarma ni Professor Arguelles ang kakulangan ng sapat na kaalaman ng mga Pilipino sa proseso ng impeachment laban sa bise. About half, 50% po ng ating mga kababayan nagsasabi na kulang yung kanilang kaalaman tungkol sa ebidensya at aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Ito yung babantayan sa Senate Impeachment Court. Nag-celebrate ng kanyang 21st birthday si Pinay tennis star Alex Ayala sa Paris, France. Sa kanyang Instagram post, kitang blooming si Alex. Sino ba naman kundi kung ang background mo ay ang sikat na Eiffel Tower. Nasa Paris si Alex ngayon bilang paghahanda sa kanyang kampanya para sa 2026 French Open na magsisimula na bukas. Susunod, News 5 exclusive, tulak ng droga, magulgol ng mahuli sa operasyon. Senate President Alan Peter Cayetano idinaan sa Pokemon cards ang pagpapaliwanag ng kontrobersya sa Senado at sa bansa. At a secret in Prague star Andrea Brillantes nakipag-bonding sa kanyang fans. Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Arestado ang isang Pinoy seafarer sa Amerika matapos umanong magpuslit ng cocaine sa barko.
Base sa investigasyon ng US Justice Department, nagmula ang oil tanker sa Ecuador. Higit 200 kilo ng cocaine ang ipinuslit. Nakatakda umano itong ihatid sa isang Mexican drug cartel. Kinilala ang 43 anyos na suspect na si Cesar Tubay Gelasio. Naharap siya sa reklamong importation of controlled substance. Kaliwat ka ng tulak ng iligal na droga ang nahuli sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya. Kabilang dyan ang isang lisensyadong guro. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Naiyak at hindi na nakapalagpa ang 4 na lalaki na yan nang damputin sa barangay Old San Jose, Dinalupihan, Bataan. Kalaboso ang 4 matapos maaktohang nagbebenta ng shabu sa isa palang undercover na pulis. Na-recover sa mga suspect ang higit 7 gramo ng shabu na nasa 51,000 pesos ang standard price. Nakuha rin ang marked money na ginamit sa operasyon. Ang isa sa mga suspect na isang parking boy, hindi maiwasang humagulgol sa takot na makulong. Ayaw kumakulong, sir. May pangarap po. Oh, ba't ka nasangkot sa ganito kung may pangarap ka? Nag-nice na po sa akin. Wala po umahay. Nagtatraffic po, sir. Habang ang isa naman na si alias JJ, graduate at board passer sa pagkaguro, napailing na lang. Mahaharap ang 4 sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Bulacan naman, 4 na tulak ang naaresto sa magkakahiwalay na lugar. Sa May Kawayan, kalaboso ang isang welder na si alias Tolala nang makuhanan ng 1.39 na gramo ng shabu. Sa Baliwag, arestado ang isang tattoo artist na nasa watchlist ng PIDEA. Na-recover sa kanya ang 80 gramo ng high-grade marijuana o kush. Habang sa Malolos, timbog ang magkaibigang nagtutulak ng ilegal na droga. Nakumpiska sa 2 ang nasa 81 na gramo ng shabu at isang baril. Samantala, isang high-value individual naman ang naaresto sa Novaliches sa Quezon City. Na-recover sa kanya ang tinatayang nasa 2.4 million pesos na halaga ng marijuana. Nakuha rin sa kanya ang 39 na disposable vape cartridges, cellphone, buy-bust money at iba pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suy, News 5. Idinaan sa Pokemon cards ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga kontrobersya sa Senado at sitwasyon ng bansa. Sabi pa ni Cayetano, dapat may independent na investigasyon ng Senado sa nangyaring putukan noong May 13. Narito ang Frontline Report. From our mega dream to the perfect order to the ascended heroes to the chaos rising, life is like that, di ba? Gotta explain them all ang ganap ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live kahapon matapos idaan sa mga Bible verses ang ilang issue sa politika. Pokemon card game naman ang ginamit ni SP Cayetano para i-explain sa kabataan ang mga issue sa Senado. Isa sa in-explain niya ang Chaos Rising card. Chaos is not only brought by bad people who want to destroy something good. It's also brought by bad people who want the status quo not to change, who wants to prevent good people from changing. So am I saying kami good, sila bad? No, what I'm saying, there are 24 senators, there are different political leanings, there are a lot of issues. Binanatan ulit ni Cayetano ang linyang parang walang nangyari ni Senator Risa Hontiveros na nagpaiyak din sa kanyang ate na si Senator Pia. Sabi, parang walang nangyari. Hindi po. Hindi natin minemenos yung nangyari noong May 13. Ang sinasabi natin, let's deal with it professionally. Giit pa ni SP, dapat magkaroon ng independent investigation ng Senado sa nangyaring barilan. Let's wait for all of the results. In the meantime, let us show the Filipino people that the Senate is the Senate. Pero dismayadong ilan sa pamumuno ni Cayetano. Bukod sa putukan sa loob ng Senado, ay ang hindi pagpapatupad ng arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court, tinawag nila yung failure of leadership. Bago ang Pokemonification ni Cayetano, una niyang ipinagtanggol ang aniye pro-life campaign ng madugong drug war ng Duterte administration. Si Cayetano ang nagsilbing Foreign Affairs Secretary at House Speaker noong Duterte administration. So kung nandun ka sa drug war, sasabihin mo, God is on our side kasi ayaw ni Lord ng drugs. Kung nandun ka naman sa side na extrajudicial killing yan, of course God will be for the right of life, di ba?
Samantala, ang ilan sa sobrang dismayado na nanawagang bumaba sa pwesto si Cayetano. Lalo't hanggang ngayon, maugong pa rin ang langit-ngit ng kudeta. Ang minority senators, itinutulak na maging Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Kinumpirma ni dating Senate President Tito Soto na siya ang nagsusulong niyan. Una nang sinabi ni Senator Amy Marcos na kaya raw gusto ng minority ang pagbabago ng Senate leadership ay para sa constitutional change na hindi matuloy ang eleksyon sa 2028 para ma-extend ang termino ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero pinabulaanan niya ni Senator Soto at Ping Lacson. Nagbabalitang mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Kaabang-abang ang Game 3 ng PBA Semifinals dahil pare-pareho ng may tigi-isang panalo ang apat na natitirang koponan. Live mula sa SM Mall of Asia Arena, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, ano ba ang dapat abangan ng fans ngayong gabi lalo na sa tapatan ng Meralco at TNT? Just matapos nga ang unang dalawang laro, mas umaatikabo na yung mga kaganapan sa pagsisimula ng Game 3 Semifinals ng PBA Commissioner's Cup dito sa Mall of Asia Arena. Sa ngayon nga ay magsisimula na or ongoing na yung tapatan ng TNT Tropang 5G at ng Meralco Bolts. Kasalukuyang tabla ang matchup na yan sa 1-all kaya't gigil ang magkabilang panig na makalamang sa tagpong ito. Pero ang pinakamalaking istorya ay ang tinamong injury ni TNT Import at NBA veteran Bol Bol noong Biyernes. First quarter pa nga lang ng Game 2 nang ma-injure ang 7'3" na si Bol at ayon mismo sa TNT management ay out na siya for the conference. Ibig sabihin, hindi na siya makakapaglaro sa buong serye at buong torneyong ito. Kaya naman agad kinuha ng Tropang 5G si former UP Fighting Maroons cager Malik Diouf bilang reinforcement. Samantala, handa naman daw ang Meralco kahit sino pa ang idagdag na player ng TNT sa seryeng ito. Mas methodical ang approach ng Bolts ngayon, backed by their import Marvin Jones and veterans Chris Newsome, JV Mocon at Cliff Hodge. Sa kabilang bracket naman, nag-aagawan rin para sa kalamangan ang Barangay Ginebra at Rain or Shine. Kung ang Ross ay mahilig sa takbuhan, ang Ginebra naman mas gusto yung kontroladong pace. Naging pisikalan nga ang uling paghaharap nila kung saan nanaig ang Gene Kings 109-101. Jester, maidagdag ko na lang din, nakatanggap tayo ng impormasyon, kakapasok lamang na balita, hindi makakapaglaro si Malik Diouf bilang import ng TNT ngayon. Naka-street clothes lang siya at mukhang all-Filipino line-up ang ipambabato o isasabak ni head coach Chot Reyes para sa hapon na ito. May iba pang mga ex-NBA players namang tinitignan ang pamunuan ng TNT na pwedeng pumalit sa pwesto ni Ball bilang reinforcement. Kabilang na nga dyan sina previous NBA cagers kagaya ni na Darius Days, Marquis Chris, pati na rin si Chris McCullough. Pero ang mas malaking hamon ay kung paano maitatawid ng TNT gamit yung kanilang lineup ngayon na all-Filipino ang serye ngayong gabi. Yan muna ang latest mula dito sa MOA Arena. Balik sa iyo, Jess. O tingnan natin kung paano yan makaka-apekto sa laro ng TNT. Maraming salamat, nagulat live mula sa SM Mall of Asia Arena. Maraming salamat, Ian Suyu. Puno ng pagmamahal at pagsasalamat ang A Secret in Prague star na si Andrea Brillante sa kanyang grand fan meet. All smiles ang kapatid star sa kanyang bonding with fans sa Quezon City ngayong linggo. Kwento ni Andrea, sobrang saya niya sa idinaos na bonggang venue ng kanyang mga taga-suporta. Yan ay lalo't kung babalikan ay sa maliliit na restaurants lang noon ginaganap ang kanyang mga fan meet. One to sawa ang fans sa selfies with Blythe at nakapag-uwi pa ng regalo from Andrea herself. Samantala, nagbahagi naman si Andrea ng maaksyon nilang shooting sa Hong Kong para sa Secret in Prague na mapapanood weeknights dito sa TV5. Okay naman siya. Wala na yung mga pasa ko. Pero feeling ko madadagdagan din naman kasi madadagdagan pa rin yung mga action scenes ko. Sobrang saglit lang din naman yung taping namin. Parang isang araw lang kami nag-film. And I've always loved visiting Hong Kong. Susunod, libo-libong atleta sa bansa nagsimula ng magpasiklaban sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. At bagong music video ng P-pop superstar na si Maki may surprise collab with SB19 Justin.
Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Sa pool sa CCTV ang pagsalpok ng van sa isang MPV at 2 tricycle sa Tanawan, Leyte. Sa video makikitang basa ang kalsada sa National Highway. Habang dahan-dahang umaatras ang MPV, bigla naman itong sinalpok ng van. Damay rin ang 2 tricycle na nakaparada. Walang nasaktan sa insidente. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng naturang van para sa investigasyon. Arestado ang 2 foreigner dahil sa umunoy pagkakasangkot sa child exploitation. Sa ikinasang operasyon ng Bureau of Immigration sa Cavite, nadakip ang Japanese na si Yuto Kono. Nakumpiska sa kanya ang ilang electronic devices na umano'y naglalaman ng child exploitation materials. Itinuturing na pugante si Kono dahil sa sapilitang pakikipagtalik sa ilang menor de edad sa Hokkaido. Sa Bamban, Tarlac naman, nahuli ang American na si Tony Lei dahil sa paglabag sa US federal laws kabilang ang child exploitation. Nasa kustodiya ng immigration ang 2. Nagpaputok ng baril ang isang lalaki sa may checkpoint malapit sa White House sa Washington DC sa Amerika. Ang suspect matay matapos maikaengkwentro ang US Secret Service. Narito ang frontline report. Two sides remain far apart. Nawindang at napaupo ang reporter na yan nang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril malapit sa White House sa Washington DC sa Amerika nang tumigil ang putukan. We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting. We have to evacuate shooting. Agad na lumikas ang team ng media mula sa ABC News. Nakuna naman ng isang network ang nangyaring gulo. Panic outside the White House. We're following this breaking news. Sa isa pang video, sa labas ng White House rinig ang mga putok ng baril. Agad namang rumisponde ang mga pulis at maging ang US Secret Service para tugisin ang gunman. Nauwian sa engkwentro hanggang nasawi ang gunman. Sugatan naman ang isang sibilyan, hindi pa malinaw kung tinamaan siya ng gunman o ng mga otoridad. Base sa report, lumitaw daw ang gunman sa security checkpoint sa 17th Street sa Pennsylvania Avenue at nagsimulang magpaputok ng baril. Ilang metro lang ang layo niyan mula sa White House. Hindi pa pinangalanan ng gunman pero kinilala ito bilang emotionally disturbed person at dati nang may stay away order. Nagpasalamat naman si US President Donald Trump sa mga otoridad. Dagdag pa ni Trump, posibleng may obsession ng gunman sa aniyay most cherished structure ng kanilang bansa. Ang shooting incident na yan nangyari halos 1 buwan matapos ng tangkaring umanong pamamaril kay Trump habang nasa White House correspondent dinner sa isang hotel. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Sugatan ng 9 na estudyante matapos madisgrasya ang sinasakyan nilang school bus sa Massachusetts sa Amerika. Lumiko sa intersection ng bus nang salpukin ito ng kotse. Sa lakas nga ng impact, muntik pang tumagilid ang school service. Habang ang kotse, wasak ang harapang bahagi. Iniimbestigahan na kung sino nga ba ang dapat managot sa insidente. Umaragada na ang Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad, Agusan del Sur sa sabakyan ng nasa 11,000 student athletes. Sa opening ceremony ngayong hapon, dumagsa ang delegasyon ng iba't ibang rehiyon. Kabilang sa programa ang tradisyonal na pagpapailaw ng cauldron at ang oath of sportsmanship na pangunahan ni Pinay weightlifter 2020 Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz. 18 rehiyon na maglalaban-laban sa 35 sports disciplines sa elementary at high school divisions. Kasama sa bagong events ang weightlifting, girls secondary football at girls elementary futsal. Tatakbo ang palaro hanggang May 31. Para naman sa mga kapatid nating certified otaku, big winner ang hit anime series na My Hero Academia sa 2026 Anime Awards. And the Anime Award goes to
My Hero Academia final season. Ang longtime anime fan at Grammy-winning superstar na si The Weeknd ang nag-present ng award para sa My Hero Academia final season. Nag-uwi naman ng 7 awards ang Demon Slayer, kabilang na ang Film of the Year. Samantala, binigyan din ng Global Impact Award ang namayapang batikang direktor ng Dragon Ball Super at One Piece na si Tatsuya Nagamine. 73 million votes ang naitala ng Anime Awards this year mula sa fans worldwide. Susunod, viral drink ngayon ang cute na Poppy Jelly. At music video ng bagong single ni Maki, inaabangan na. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Ready na ba ang lahat sa pagbubukas ng Pinoy restaurant na Kumusta sa Korea? Mapapanood na yan sa TV5 mamayang 7 p.m. Bibida sa Filipino-Korean reality show sina Jody Santa Maria, Janela Salvador, Francine Diaz at RC Munoz. Makakasama rin nila ang ilang Korean oppa gaya ni Ji Chang-wook. Sa TV5 Digital Exclusives, may ikinento sina Jody at Janela. Para sa hall manager ng Kumusta Restaurant, hindi raw mahirap iserve ang Pinoy cuisine sa Korean customers. I believe it's the similarity and at the same time yung pagkakaiba ng Korean and Filipino food. I think in terms of pagiging spicy and tangy, pareho ang Filipino and Koreans dyan. Habang ang sous chef naman na si Janela Salvador, ikinento kung paano nakuha ang kanyang role. When I did the interview for Kumusta, nung na-meet ko yung producers, How do you rate your cooking skills? sinabi ko na sa kanila na I want a role in the kitchen. Sabi ko gusto ko sa kitchen talaga ako kasi since I became a mom, sobrang nahilig na ako sa pagluluto. Tapos gusto ko pa siya i-further, parang gusto ko pa gumaling lalo. Sino ba naman ang hindi mahuhumaling? Yan ang tanong nating lahat sa inilabas na latest kilig single ng P-pop icon na si Maki. Attendance muna sa mga hindi pinursu pero pinerwisyo. Ganyan ang atake ng anyay softest song written ni Maki. Kasama niya sa concept photos ang bunso ng SB19 na si Justin De Dios na talaga namang nagpatilis sa fans. At sa inilabas na teaser para sa music video, kitang nakasakay ng bisikleta si Justin na aksidenteng nasagi si Maki. Ano kaya ang kwento niyan? Malalaman na natin yan sa pag-drop ng music video mamayang alas 7 ng gabi. Ako, Nikki, ramdam mo na yung init ng panahon. Yes. Ano? Parang wala nang patid. Ang tanong ko sa'yo, meron ka bang go-to drink sa mga Ngayong ganitong panahon ng mainit. tag-init? Iced tea. Ang simple, di ba? Iced tea. Inanahan mo ako, yan din yung sagot ko. Hindi totoo, iced tea lang ako eh. Oo, mahilig kasi ako sa tsaa. Dahil nga mainit. Lamigan natin. Iced Totoo. tea. Minsan iced coffee, pero kasi nakaka-dehydrate din minsan. Pero ito, may nagte-trending kasing milk drink sa Maynila. Baka gusto mo lang i-try. Of course, why not? Yan ba yung may dinosaur jelly toppings? Perfect sure pala sa patok sa akin. Perfect pala siya eh. Nauna nang subukan niya ng ating weekend buddy na si Molly Lopez. Alamin natin ang kanyang reaksyon. Patindi man ang patindi ang init kahit gabi. Walang makakapigil sa mga kapatid natin na dumayo sa Fusion Alley sa Sampaloc, Manila. Dahil kapag usapang pampalamig, isa sa dinudumog dito ang sikat na Poppy Jelly sa kanto ng Picampa. Inspired dito sa isang Malaysian drink na binigyan ng mas masarap at mas makulay na Pinoy version. At mga kapatid, viral na viral ito dahil sa sobrang cute na dino jelly topping na may chocolate feeling pa.
Parang ang cute! Baka biglang kumura pa. Pero teka lang, pili muna tayo ng flavor. May blueberry, strawberry, grapes at lychee. Pero mga kapatid, ang bestseller nila, ang nakaka-fresh na melon flavor. Cute. Gimana natin? Gimana natin? Yung buntot muna. Jelly talaga. Kita ba? Ay nako, parang sumasayaw ang sarap sa bawat higop. Kaya kung hanap nyo ay pampalamig, pang date, pang tropa o pang post sa social media, try nyo na to mga kapatid. Bukas naman sila araw-araw mula alas 4 ng hapon. Perfect pang weekend food trip sa gabi. Mondi Lopez, News 5. Hindi lang mahilig sa dinosaur, patok sa'yo. Mukhang may entice ka. Kasi para siyang milky nga siya pag Diba? tiningnan mo. In fairness, Saka, kasi milk drink siya. I'm sure patok yan sa mga bata. Okay, puntahan mo na. Malapit lang sa'yo yan. Yes. At yan ho, mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami po ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.